Yung nabasa natin at nakita natin sa chapter 3, ito ay yung exact narrative reversal ng chapter 1, kung saan nakita natin na dumating ang salita ng Panginoon, pero imbis na sumunod ay tumakas ang propetang si Jonah. Ang unang pagdating ng salita ng Diyos ay sinagot ng pagtakbo, kaya nagkaroon ng inihagis na bagyo. After that, inihagis naman si Jonah at doon nasaksihan natin ang isdang inihanda ng Diyos upang lunukin si Jonah. Now, in chapter 2, we saw na inilagay ng Diyos si Jonah sa isang sitwasyon kung saan wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang magagawa ayon sa sarili niyang kaparaanan o diskarte, bumagsak at nawala ang lahat ng sarili niyang kaparaanan. Pero may isang bagay na hindi inalis sa kanya ng Diyos, ang panalangin. At mula sa kailaliman, si Jonah ay tumawag at nanalangin sa Panginoon. Ito ang kaparaan ng ginamit ng Diyos upang ibalik si Jonah sa realidad na ang Diyos ang kanyang pag-asa at kaligtasan sa kabila ng maraming pagsuway at pagbagsak sa kasalanan. Chapter 2 showed us a humbled prophet rescued not by his effort but by the sovereign intervention of a merciful God. Natapos ang chapter 2 with this line, "And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land." Ang unknown fish, who does not speak any language at walang kakayahan na umunawa ng anumang lengguwahe. Pero nung nagsalita ang Diyos, when God appointed and spoke to the fish, ang nilalang na walang moral agency ay sumunod sa utos ng Diyos. Contrary sa inappoint na tagapagsalita ng Diyos na propeta na nakakarinig at nakakaunawa ng utos ng Diyos, pero imbis na sumunod ay tumakas. Anong pinapakita nito sa atin? No? Ang tao na dapat tagapanguna ng sangnilikha sa pagsunod ay naging tagapanguna pa nga ng pagsuway. Ito ang epekto ng kasalanan and how it ruins the good and perfect order of God. But God has been very patient to sinners. Naging napakamapagpasensya ng Diyos sa mga makasalanan. Even to His sinning prophet, maging sa mga paganong labas sa tipanan ng Israel. Nakita natin yan doon sa mga tripulante, sa chapter 1, maging sa kapitan, and we will also see that as we go further sa chapter 3, no, sa mga susunod na mga pangangaral in chapter 3, doon sa mga taga-Ninive. And again, the wonder and beauty of this book is that everything has been orchestrated by this sovereign and merciful God. You will see that God spoke, God hurled, God appointed, God commanded, and now in chapter 3, God spoke again. Ang salita ng Panginoon kay Jonas ay dumating sa ikalawang pagkakataon. Pinapakita nito na soberano ang Diyos. Ibig sabihin ay malaya siyang ipakita ang kanyang awa sa sinuman ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sa kabila ng pagsuway at pagtakbo, ang Diyos ay malayang niloob na abutin ang kanyang lingkod. At ito'y pinatotohanan sa pamamagitan ng pagdating ng salita ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Pero ang tanong, paano natin dapat tignan ang dumating na salita ng Panginoon sa passage na binasa natin? And to answer that, I want to lay down and propose na yung pagdating ng salita ng Panginoon ay pagpapakita ng soberanong awa ng Diyos. Soberanong awa na nagpapanumbalik sa pagsunod ng sumuway na lingkod at nagbibigay babala sa makapangyarihan at malaking paganong lungsod. And so, this is where we will get our message this morning. When the word of the Lord comes, it is sovereign mercy, both to His servant and His enemy. Kapag dumating ang salita ng Panginoon, ito ay soberanong awa para sa kanyang tumatakas na lingkod at maging sa kanyang kaaway na lungsod. Tandaan natin, it is sovereign because it is free, meaning it is not controlled by the failure of His servant, nor intimidated by the greatness of his enemy.
And it is mercy because it restores the failing servant and it warns the guilty city before destruction. Kung ang grace ay pagtanggap ng kabutihan na hindi mo karapat-dapat, ang mercy naman ay ang hindi pagtanggap ng parusang karapat-dapat sa iyo. Yun yung nakita natin, no? And this sovereign mercy is what we will see in our passage, at least sa dalawang anyo, in two forms, no? Una, sa tumatakas na lingkod na si Jonah, nakita natin ang mga salita ng awa in the form of word of recommission. Recommission is salitang nagpapanumbalik sa kanya sa paglilingkod. Pangalawa, makikita natin yung mga salita na nagbababala at ito ay awa para sa kalaban na lungsod na Ninive, no? So that is what we will look at kay Jonah at sa Ninive. So tignan natin yung kay Jonah, the word of recommission o yung salita na nagpanumbalik sa kanya sa paglilingkod. Verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Pagkatapos siyang iluwa ng isda, hindi sinabing, then Jonah returned to God or Jonah felt convicted and decided to try again. Ang sinabi, then the word of the Lord came to Jonah the second time. Ang binibigyang diin ay pagdating ng salita ng Panginoon. Ang unang paggalaw sa chapter 3 ay hindi kay Jonah kundi sa Diyos. Ang Diyos ang unang kumilos, ang Diyos ang unang nagsalita, ang initiative ay malinaw na nagmula sa Diyos. Kaya meron ding bigat yung second phrase na sinabi, the second time, no? For it implies na merong nauna. At yung nauna ay pagkabigo ni Jonah. But amidst that failure, nagkaroon ng ikalawang pagkakataon. Look at that. And this second time should not be taken or should not be understood as if God is tolerating or ignoring the rebellion of Jonah. Rebellion is never okay to God sa anumang panahon. It will never be approved by God anuman ang panahon. Now, if this is not tolerance of sin, what is it? Ang sagot ay, ang pinapakita nito ay yung pagiging maawain ng Diyos. Yung katangian ng pagiging maawain ng Diyos. Awa na hindi binabawi o binago ng Diyos ang salita niya kahit na nung unang beses na dumating ito, nag-fail sa pagsunod si Jonah. This is a recommissioning word of mercy from the Lord, awa ng Diyos na hindi lang inispare si Jonah mula doon sa bagyo o mula sa tiyan ng isda, kundi awa din ito na nagpapanumbalik kay Jonah bilang lingkod na tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Malinaw na pinapakita dito na ang kabiguan ng lingkod ay walang kapangyarihan para pigilan o gapusin ang salita ng Diyos. God's word comes again and calls the failing servant back to the mission. And that mission is stated once more in verse 2. Sabi doon, arise, go to Nineveh, and call out against it the message that I tell you. Mapapansin mo, the command is the same in chapter 1. Sa unang bahagi sa chapter 1. Same call, same direction, same Lord. No? Napakahalaga na mapansin natin na hindi nagbago ang salita, ang nagbago ay ang tugon. And this is the same principle that we should remember now. Hindi salita ng Diyos ang kailangan magbago, kundi tugon ng tao. Now, pansinin na ang awa ng Diyos kay Jonah ay hindi relief from obedience but a return to obedience. Hindi sinabi ng Diyos na, Jonah, okay lang, wag mo nang gawin kasi ayaw mo naman, no? Instead, the call was repeated so that Jonah can return back to the obedience, to the same path of obedience. This is, again, recommissioning mercy. As we will see it, ito ay hindi ito nagbubura ng misyon. Instead, it restores the messenger back to the mission. At sa pagbabalik ni Jonah sa misyong inatang sa kanya ng Diyos, ay makikitang hindi niya kailangan mag-imbento ng mensahe,
kundi ang kailangan niya ay maging tapat sa Diyos na nagbibigay ng mensahe. Kaya yung sabi sa verse 2, the message that I tell you. We see here na pinanunumbalik si Jonah sa pagiging propeta na authorized para maging tagapagdala ng mensahe ng mataas na Diyos. The evidence of this recommissioning mercy is shown in verse 3. Kung nung una, Jonah went and flew, lumayo. Dito, Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Ayon na sa salita ng Diyos. Ang pagsunod ni Jonah ay inilarawan bilang pagpapasakop sa utos ng Diyos. Sabi doon, not according, we can see that this is not according to Jonah's mood or Jonah's comfort level, but it is according to the word of the Lord. What we see here is repentance in motion. Maaring hindi perfect, pero may direksyon na ito, at ito ay ayon na sa gusto ng Diyos. Wala nang pagdadahilan at pagtakbo palayo sa Diyos, kundi pagbangon at pagtungo sa lugar na hindi man personally gusto ni Jonah puntahan. Pero dahil hindi na ito tungkol sa gusto ni Jonah, kundi sa gusto ng Diyos at ayon sa salita ng Diyos, we see here na nagtungo si Jonah sa Nineveh. Our passage is reminding us na bawat pagdating ng salita ng Diyos ay awa ng Diyos sa atin na mga nabibigo at nadadapa. Kapag nadapa, di natin kailangan mag-imbento ng gagawin. Merong salita ng Diyos kung saan tayo dapat magsimula. Ito ang awa ng Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa ating mga kabiguan, pagsuway at iba't ibang mga pagdadahilan. You see, human failure doesn't cancel God's word. Instead, God's word cancels our excuses. Anong ibig kong sabihin? Ang kabiguan ng tao ay walang kapangyarihan para patigilin ang salita ng Diyos. Sa halip, ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan para patigilin ang ating mga pagdadahilan. And so no matter how great our failure is, hindi nito mapipigilan ang salita ng Diyos. Instead, ang salita pa nga ng Diyos ang pumipigil, dumadaig, nag-aalis at nagpapatahimik sa ating mga pagdadahilan. Si Jonah ay nabigo. Tumakas at sumalungat sa utos ng Diyos, pero hindi ito sapat para pigilan ang salita ng Diyos. Kung napigilan ang salita dahil sa pagsuway at pagkabigo ni Jonah, wala tayong mababasang then the word of the Lord came to Jonah the second time. Ang pagkukulang at kabiguan ni Jonah o ng sino mang lingkod ay hindi kayang patahimikin ang salita ng Diyos. Walang sapat na kapangyarihan ng anumang kabiguan na igapos at pigilan ang salita ng Diyos. Subukan mong ilagay ang sarili mo kay Jonah. After understanding that you deserve a just punishment for what you have done, pero hindi parusa ang dumating, kundi salita na nagpapabangon, nagpapahayo, at tumatawag sa kanya na bumalik sa Diyos. Maaring isipin ng marami na yung verse 3, yung tatlong imperative dun sa verse 2 na arise, go and call out ay para sa ikabubuti ng Nineveh. And yes, that is true. Pero bago ito maging kabutihan sa Nineveh, ito ay kabutihan at awa muna kay Jonah. These are comforting words that recommission him as a failed prophet. Pinapabangon siya, pinapahayo siya, tinatawag si Jonah ng Diyos. Those are words of mercy. Hindi siya hinayaang nakahiga, pinabangon siya. Hindi siya pinatigil, pinahayo siya. Hindi tumahimik ang Diyos, pinapatawag siya. Pabalik sa Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, wala nang pagdadahilan na maririnig mula kay Jonah. Bagkus ang pinakita sa atin sa verse 3 ay isang Jonah
na handang sumunod sa salita ng Panginoon niya. Wala kang mababasang salita ng Diyos, salita ni Jonah dito until verse 4. Tahimik si Jonah. Pero sa verse 3, sumunod na siya. At ginawa niya yung ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Tandaan natin na yung pagsunod dito ni Jonah, it is not according to shame because of his previous failure. It is according to the word of the Lord. May iba susunod dahil nahihiya, pero hindi si Jonah. Si Jonah ay sumunod ayon sa salita ng Diyos. At ito yung hamon sa atin. Kung tayo ay nabigo, huwag tayong magtago sa mga kahihiyan o anuman na mga pagdadahilan, but we should return to the word. Tayo ay bumangon ng may pagtitiwala, tayo ay humayo ng may pagsunod. We can, even if we will pattern it to the 3 imperatives, no, we can call out other sinners with confidence. Hindi dahil sa mga nakaraan nating mga kasalanan, kundi dahil sinabi ng Diyos. Dapat nating matutunan na bumalik sa salita. Ibig sabihin, bumalik tayo sa malinaw na sinasabi ng Diyos. Hindi sa kung ano yung sinasabi ng may iba't ibang tinig na nagmumula sa atin. Pwedeng tinig yan ng parang mababang pagtingin sa sarili, self-pity. Pwede namang tinig yan ng pagmamataas or pride. Pero hindi yun yung tinig na dapat nating pakinggan. Ang tinig na dapat nating pakinggan ay ang salita ng Diyos. Tayo ay dapat bumangon ng may pagtitiwala, maniwala tayo na tumatawag ang Diyos at ang Diyos na tumatawag ay Diyos na nag-aayos. Hindi kanya pinapabalik para ipahiya ka. Ipinapabalik kanya para pagpanibaguhin ka. Ito'y para sa kabutihan mo. And when we go in obedience, kapag tayo ay humayo na may pagsunod, ang ibig sabihin nito, meron tayong susundin na yung gawain natin, yung paghayo natin ay nakadepende sa kung ano yung sasabihin niya. Hindi lang ito pagninilay, kundi pagsasabuhay ng salita ng Diyos. And again, you can call sinners with confidence dahil ang batayan mo ay ng pagtawag sa kanila ay salita ng Diyos, hindi ang nakaraan mong kabiguan. Our obedience should not be emotionally driven nor creatively constructed, but it should be word-directed obedience. No, hindi ito bagay na gagawin ko dahil feel ko. Gagawin ko dahil may naisip ako na magandang dapat gawin. No? Gumawa ka, ang tanong ng paggawa mo, ito ba ay nakaayon sa salita ng Diyos? Ang pagsunod mo ba ay nakaayon sa salita ng Diyos? Kung may asawa ka na pinapangunahan ang iyong asawa at nabigo ka, or kung magulang ka na nabigo na pangunahan ng iyong pamilya, this should also encourage us. Kasi pwede tayong bumangon, humayo at tawagin muli ang ating mga mahal sa buhay. Tara, sundin natin ang Diyos. Tara, gumawa tayo ayon sa salita ng Diyos. We can do that. At kung ikaw ay Kristiyano na nabigo, ang imbitasyon ng Diyos ay patungo sa Kanya. No? Hindi Kanya iniimbitahan na para bang tagalabas ka. Iniimbitahan Kanya bilang Kanyang minamahal na anak. Just imagine a father calling you, always inviting you to come to Him. Nadapa ka, pero meron kang magulang na magtatayo sa'yo. Imagine a father like that. Hindi kanya itatrample kapag bumagsak ka. Siya ang Diyos na magtatayo sa'yo. At pagtayo mo, bibigyan kanya ng instruction. Hindi mo kailangan umimbento. Anong gagawin ko sunod? Pagtayo ko, ano na? Hindi, merong salita ang Diyos para sa atin ng mga anak niya. At bilang naglilingkod sa Diyos, this should also humble us. Hindi tayo ang dahilan ng pagpapatuloy ng gawain, kundi salita ng Diyos ang dahilan. Awa yun. At kung ginagamit pa rin tayo ng Diyos at nakikita natin na patuloy ang paggamit sa atin ng Diyos, preserving mercy yun ng Diyos sa atin. That's what we see, no? In the first part of our passage.
dumating ang salita ng awa na nagpapanumbalik kay Jonah. Pero ang salita ng awa, hindi lang kay Jonah. It doesn't end there. No? May mga salita ng awa na dumating din sa kaaway na lungsod at ito ay nasa anyo ng babala. No? Gusto kong linawin na pag sinabi nating enemy city ang Nineveh, hindi ito kaaway dahil ang turing ni Jonah sa mga taga Nineveh ay kaaway. Hindi ito patungkol sa kung ano yung tingin ni Jonah sa Nineveh. Enemy was used because Nineveh is outside the covenant people, a pagan city, a city that stands guilty and in rebellion before God. Sa chapter 1, nakita natin na ang sinabi ng Diyos sa Nineveh, their evil has come up before me. Ang kanilang kasamaan ay nakarating sa akin, sabi ng Diyos. So, as we look at kung paano present ang Nineveh sa verse 3, makikita niyo yung parang sudden pause dyan, ano? Yung word na now. Sabi doon, an exceedingly great city, 3 days journey in breadth. Parang ang sinasabi ay 3 araw na kung lalakarin mo mula dulo sa dulo. So, that's an estimation. But again, we can imagine na habang naglalakad si Jonah, ang nilalakaran niya ay hindi isang small village. Hindi maliit na lugar. He is walking into something intimidating. Something huge. Something that in human eyes looks stable, untouchable, at hindi kayang sakupin. Hindi ito basta-bastang lugar. Maaring isipin na mahirap bumagsak ang ganito kalaking lungsod at mapatanong sinong makakahigit sa kanila. Pero sa text, merong mas mataas na authority kaysa greatness ng Nineveh. Ito ay ang salita ng Diyos as we have seen in verse 4. Nineveh's greatness is not the final word. The word of the Lord is the final word. This is why no matter how great and powerful this city is, it remains subject to a far greater power, the authoritative word of warning na nagmula sa Panginoon. At ito yung warning sa verse 4. Jonah called out. Yung mensahe na sinasabi na ito yung sabihin mo sa kanila. Sabi, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Overthrown, tatanggalan ng kapangyarihan, pababalik ta rin. No? Wala nang long intro, kundi straight and very direct warning, simple at matatalas na pananalita, hindi komplikado pero mabigat dahil ito ay usapin ng pagwasak. Biro mo, great city, wawasakin. Gusto kong suriin natin yung 2 bahagi ng mensaheng pinaabot ni Jonah sa Nineveh. Una, yung salitang yet, or pwedeng isipin ng ngunit, pero may natitira pa, yun lang ibig sabihin nun. Yet is parang may pinaparating, may natitira pa, may nalalabi pa. Ipinapakita nito na no matter how great Nineveh is, yet in 40 days, no, they will be overthrown. Sila ay papabalik ta rin o wawasakin. Pinapakita na may natitirang panahon pa ang Nineveh, hindi pa dumadating ang judgment kasi yung word na overthrown, pag ginagamit yan sa Old Testament, it pertains to judgment. No? Judgment of God. Pero, hindi pa dumadating yung judgment, yet, parating na. Okay? Binibigyan pa sila ng pagkakataon, yet, yung ibinibigay sa kanila ay hindi unlimited. We see here that this warning before judgment is God's mercy. Ang babala, bago yung paghatol na pagwasak, ay awa ng Diyos. Kasi kung gusto lang ng Diyos ay immediate destruction, hindi na niya kailangan magpaalam. Hindi niya kailangan magbigay ng palugit. Yet, 40 days. Wala nang countdown. Wala nang preaching. But here we see, nagbigay ng babala ang Diyos. At ano ito? Awa ito ng Diyos. Ito'y babala. Pero awa sa mga kaaway. But I also want you to consider yung pangalawa, yung 40 days. Hindi sinabi na yet someday. Sabi doon, yet 40 days.
Hindi kung kailan lang maisipan, merong fixed deadline. Merong dulo. At pag umabot yung dulo, tiyak yung pagwasak. Again, naturally, we don't want deadlines dahil ito yung nagpapaalala sa atin na limited time lang yung meron tayo. Hindi endless yung opportunity. But in this warning, the word of the Lord draws the line. At yung ginagawa ng Diyos ay awa pa rin sa Nineveh. Ito ay awa dahil ginigising tayo ng deadline to face the reality that we are mortal. Hindi tayo untouchable, hindi tayo secure dahil we find ourselves great. Marami tayong ginagawa na we can say, great yung ginagawa natin. Tignan mo yung city ng Nineveh. Even called multiple times, Great City of Nineveh. Ang babala ng salita ng Diyos sa lungsod na ito, no matter how great they are, ay mawawasak sila. Again, hindi ito empty threat ng Diyos. Hindi ito exaggeration. Ito ay paghatol ng makapangyarihang Diyos. At kung hatol ito ng Diyos, sinong makakapigil sa Diyos? Dito natin makikita na when God declares judgment, it has greater authority than all human stability. Kapag ang salita ng Diyos ay nagdeklara ng hatol, walang anumang katatagan o kalakasan ng tao ang makakahigit o makakapigil sa hatol na ito. When the word of the Lord declares judgment, all should tremble because no human greatness is invincible. Again, even though Nineveh was described as great city, the city's greatness does not have the last say. Ang salita pa rin ng Diyos ang may final say. So ang tanong, what happened when the word sets a deadline? Anong nangyayari kapag nagbigay ng deadline ng salita? Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay pa ng last window, no? Pero tandaan natin, tumatakbo ang oras. At ang tamang tugon ay hindi delay. No? The right response is repentance. Tandaan natin, Nineveh is not just them. Nineveh is also a picture of every sinner who thinks life is stable and safe until God speaks. But Jonah's preaching is designed to destroy delay. Ito ay isinalita at ipinangaral para wasakin ang kanilang pag-aalintana o yung kanilang pagsasawalang bahala. No? So, our response we should heed and hear the warning. We should pay attention, pay closely to the warning of the word of God. God's warning is mercy for the guilty because it gives time. Binibigyan tayo ng oras nito para magsisi bago mahuli ang lahat. Kaya tumugon tayo sa Diyos ng walang pag-antala habang naririnig pa natin ng Diyos na nagsasalita at nagbababala at habang may oras pang natitira sa atin na mga nagkasala. Pag-isipan nating mabuti ang awang ating tinanggap sa tuwing nagsasalita ang Diyos patungkol sa paparating na paghatol. Huwag nating isipin na kaya tayong iligtas ng mga napundar natin o ng mga malalaking sahod natin o ng mga katagumpayan na natamunan natin. Tulad ng Nineveh, we can be great in so many things, but those greatness would not exempt us sa paparating na pagkawasak. The question is why? Bakit? Because we are also great sinners before God. We are great sinners before God. At kapag na-realize natin ang kalakihan ng ating mga kasalanan, doon lang mabubuksan ang mga mata natin upang makita na yung bawat babala ng Diyos ay awa sa atin ng mga nagkakasala. Babala na tinatawag tayo sa pagsisisi. Huwag nating ituring na ingay lang ang bawat babala ng Diyos at isipin na pwede natin itong baliwalain o huwag pansinin.
Kapag may pangangaral na paulit-ulit na ina-address yung mga kasalanan natin, huwag nating sabihin, narinig ko na yan. When there is pressing conviction from the Spirit, habang pinapangaral yung salita, huwag nating sabihin na okay pa naman ako, siguro para sa iba yan. Tandaan, ang baliwalain ng babala ng salita ng Diyos ay isang malaking kamalian dahil tinatanggihan nito ang awa ng Diyos para magsuri tayo sa ating mga kasalanan. Never miss any opportunity na binibigay sa iyo ng Diyos para pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Dahil kung hindi mo pagsisisihan ng iyong mga kasalanan, tiyak ang pagkawasak. Hindi nagbibiro ang Diyos pagdating sa pagkawasak. Kung ang word ay paulit-ulit na humahabol sa iyo, that is mercy. Kung ang conscience mo ay pinipisil paulit-ulit ng salita, that is mercy. Kung tinatamaan ang mga kasalanan mo sa tuwing pinapangaral ng salita, ito ay awa. Kung inuulit-ulit ng Diyos ang babala, hindi ito nagkataon lang para i-ignore mo. Ito ay panibagong pagkakataon para tugunan mo. Sa mga narito na binabaliwala ang panawagan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo na tagapagpatawad ng kasalanan, ang pinakadelikado sa iyo ay ang ugali ng pagpapaliban. Yung isipin mo na mahaba pa naman ang panahon, kaya saka na, or okay, o kaya mamaya na ang nagiging palagi mong tugon sa panawagan ng Diyos. Pero sa Jonah 3, malinaw na may hangganan. Maaaring tunog malayo pa, yet 40 days, pero mabilis lang yun. Life is shorter than we think. Kung kaya ang babala ng Diyos na naririnig mo ngayon ay imbitasyon na magsisi ka, hindi bukas kundi ngayon. At kung meron man sa atin na naging komportable na sa pagsuway at pagtatago ng kasalanan, nawa ang babala ng Diyos ang gumising sa'yo. Tandaan natin, God will never tolerate your sin, so better heed His warning. Hindi biro ang babala ng Diyos. Walang sino mang makakatawa pag binuhos na ng Diyos ang puot at galit niya sa mga nagkasala. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ng nakakatakot ay ang paghatol ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dagdag pa dito ang katotohanan na di natin matatakasan ng hatol ng Diyos gamit ang sarili nating mga kaparaanan. We can never invent ways para matakasan ang paparating na paghatol at pagwasak ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kaya salamat sa mayamang awa ng Diyos na binuhos niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Doon sa krus, makikita mo yung dahilan kung bakit hindi nahahatulan yung mga karapat dapat hatulan. Doon sa krus, makikita mo na binuhos at tinanggap ni Jesus ang lahat ng paghatol sa ating mga kasalanan. At ito yung mabuting balita. Binigyan tayo ng Diyos ng mayamang awa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Labas kay Kristo, paghatol. Kaya wag mong hayaan na manatili kang nasa labas ng tipanan ni Kristo. Magsisi ka at sumampalataya ka sa Kanya na higit kay Jonah. Si Jonah, muntik-muntik lang mamatay, madala lang yung mensahe na paparating na pagkawasak dun sa Ninive. Pero si Jesus, siya'y tunay na namatay at muling nabuhay. Siya ang salita na dumating sa atin. Dala-dala ang mensahe ng awa na hindi lang nagpapanumbalik at nagbibigay ng babala, kundi mensahe na nagliligtas din ng mga nagkasala. Siya yung mabuting balita. Siya yung soberanong awa ng Diyos sa atin. Now, as we end, may we all be convinced that the beauty of this book of Jonah is not about the fish na lumunok kay Jonah. Actually, kaya kahanga-hanga yung paglunok ng isda at kung bakit nabuhay pa si Jonah despite of that is because of the sovereign
mercy of God. Huwag mong alisin yung nagpapaganda sa istorya. Huwag nating alisin yung soberanong awa ng Diyos. Dumating ito nung dumating yung salita. So each time you hear His word, ang tanong sa'yo, ito ba ay awa sa'yo? Ito ba ay nagpapanumbalik sa'yo? Pabalik sa paglilingkod at pagsunod sa Kanya? O ito ba ay babala na tinatawag ka bago ang pagwasak? Nawa makita natin na ang Kanyang salita ay sa atin ay awa. His sovereign mercy is our safety because Christ is our sovereign mercy. Sovereign enough para panumbalikin at iligtas tayo sa pinakamalala nating kalagayan. Makapangyarihan. Dahil sa soberanong awa ng Diyos, ang panibagong pagkakataon ay nagiging kaaliwan sa ating maraming kabiguan, maging ang babala ay makikitang awa at nagiging pagpapala para sa bawat tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya wag mo nawang ipagpaliban at baliwalain ang narinig mong salita ng Diyos. Tumugon ka. Nawa ngayon nang may pagsisisi at pananampalataya kay Kristo na sa atin ay Kanyang soberanong awa. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyong awa sa amin. Tunay na kami ay karapat-dapat ng parusa. Pero salamat dahil sa soberanong awa, alam namin na may kaligtasan. Salamat kay Kristo na siyang nagpapanumbalik sa amin kapag kami ay nadadapa. Salamat kay Kristo na siyang walang sawa na nagbibigay babala kapag kami ay tumataliwas at umaasta na para bang kaaway mo. Maraming salamat dahil ikaw ang pag-asa hindi lang namin, kundi maging ng mga makasalanan na wala pa sa inyo. Ang panawagan at bawat salita mo kapag ito ay dumadating, nawa ito ay tugunan ng tama. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw din ang magbigay sa amin ng kakayahang tumugon ng wasto sa inyong ebanghelyo. Dalangin ko ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pangalan ng Panginoong Yesukristo. Amen.